The power. Sabi nga po, basahin nga po natin, the power of coming together. Yan. At sabi nga po natin, power. Yung may power. Power! Yan. Dapat may power, no? So, may kapangyarihan ang pagkakaisa. Parang there's power in coming together. So, ibig sabihin, wala ka pa man ding ginagawa, may nangyayari na. Amen? Pumunta ka lang dito, yung makita lang yung presence mo, may kapangyarihan na. Bakit? Napapalakas tayo. Di po ba? Wala ka pa man ding ginagawa, pero pumunta ka pa lang dito sa church. Wow! Hallelujah! Napapalakas na po ako. Napapalakas na kami. Napapalakas tayo, di po ba? Kapag nagkikita-kita tayo. Amen ba? So, I believe that there is power and we come together in the Lord, of course. Nagtitipon-tipon tayo dito. Ang sabi dito, hindi kayo nagtitipon para sa hindi ninyo ikabubuti. Mayroon po palang pagtitipon din na hindi sa ikabubuti. Ano kaya yon? Halay, worldly pagtitipon. Halay, kwento dito, kwento doon, chismis dito, chismis doon. Buti na lang, wala dito yon. At we should also, sabi niyo dito, alam natin na huwag nating itigil ang pagmi-meeting na walang kabuluhan, ngunit nagmi-meeting tayo dito na may kabuluhan. We should also continue to meet together. We need to help one another to be strong and brave. Amen ba? Kailangan tayo na magpalakasan. Alam mo ninyo, lalo na po tayo ngayong nandito sa abroad. Alam mo ninyo, kaya yun yung lagi naming dinadalangin na yung mga bagong dating dito sa Spain ay mahanap nila yung ganitong pagtitipon. Dahil kung hindi nila mahanap ang mga pagtitipon na katulad ng ganito ay baka mapunta sila kung saan-saang pagtitipon. Kaya ito po yung prayer natin sapagkat ako'y naniniwala that when they come with us, the Lord will strengthen them. Amen? At this is now even more important. That is now even more important. Kaya napakahalaga ang ating pagtitipon. Kaya napakahalaga ka. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, napakahalaga mo. Kaya pala kailangan kita. Sabihin mo, walang iwanan. Yeah. Praise God. Parang sabi ni Sister Meme, walang iwanan. Talagang matapang Sister Meme. Diba? Praise God. So, because the Lord's great day, alam nyo, hindi lang dahil sa mahalaga na tayo ay nagkakatipon church, we are now in these last days. Kailangan hanapin mo yung mga pagtitipon na nakapagpapalakas sa'yo. Hanapin mo yung mga pagtitipon na makapagbibigay sa'yo ng kaaliwan, kalakasan, katatagang magpatuloy na mabuhay. Hindi yung pagtitipon na pag-alis mo sa pagtitipon na yun, hinang-hina ka. Hindi yung pag-alis mo sa pagtitipon na yun, para kang di ba? Nawalan ng lakas, may humigop sa lakas mo. Kasi ikaw pala ang pinag-usapan. Ay, naku po, delikado. Kaya hanapin natin yung mga pagtitipon na makapagpapalakas sa atin. Makapagpapaalala, di ba? Kasi ang tao makalimutin. Kaya kailangan ang pagtitipon na hanapin natin ay yung makapagpapaalala. Di ba? At may kapatid nga noon na nagsabi, kailan lang pala yata yun. Sabi niya, oo nga, ang ganda pala yung ang hirap, ang tagal ko na kasing hindi nakapag-church. Kaya alam ko yung kulang. Alam niya naman alam niya yung kulang sa buhay niya. Kaya nagbabalik siya sa Lord. Amen ba? Alam niyo, hindi tayo ililigaw ni Lord. Hindi tayo ipapahamak. Alam niyo, ang buhay abroad, ang daming naliligaw. Pero kapag si Lord ang unang mahanap natin, sabihin mo sa katabi mo, hindi kanya ililigaw. Hallelujah. Yung may compassion, hindi ka ililigaw. Hallelujah. Pero alam mo, kapag
Iba ang hinahanap mong pagtitipon. Naku po, baka ililigaw ka na. Di ba? Okay, so ito po yon yung sinabi ng Lord. So, in this world that constantly pulls us apart, God continued to call us His people together. Di ba? Together we are stronger. Yan. Not just to attend worship service, but to experience God, embrace believer, empowered through the Holy Spirit, and to engage the world. The goal of this church, the desire of this church is not just you to attend, but this church desire is for you to belong. Amin ba? Iba kasi yung nag-attend ka lang. Hindi po yun ang nais lang ng church na ito, but everyone feel that you belong to this church. Kaya nga, di ba lagi nating sinasabi, consider this will be your second family. Amin ba? Kasi ang buhay dito sa abroad, kailangan natin talaga ng matatakbuhan. Kailangan natin ng malalapitan. Malilipatan? Malalapitan. Malalapitan. Amen? At kasi minsan ganito, di ba? Minsan meron yung mga pamilya tayo na kumuha sa atin. Minsan parang mahirap ding malapitan. Nakaranas ba kayo ng ganon? Lalo na hindi pala kayo masyadong close. Di ba? So, napakaganda. May iba-iba tayong mga challenge sa buhay. So, you need someone, you need someone to open arms for you. Kaya in this church is open for you. At nandito tayo kaya nga may mga life group tayo, life group leaders, na may mga kanya-kanyang humahawak sa bawat isa sa atin dahil kailangan natin talaga ng bawat isa sa atin. Amen ba? To share, to open everything, dahil mamaya kung saan-saan ka nag-share sa problema mo, mamaya instead na napabuti, napasama yata. Kasi kung saan-saan ka lumapit. Di ba? Kaya the best, get closer, lumapit tayo, come near to the Lord. Amen ba? And to His people. Nandito po tayo, we are not perfect, but we have a perfect God. There is no perfect church, but there is a healthy church. Praise God. Kaya nandito tayo. Di po ba? At upang maranasan natin ang Diyos, mayakap natin ang pamilya, ang mga kapatiran, then tayo ay napapalakas. At kung tayo ay napalakas na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tayo naman ay gagamitin ng Diyos sa mga tao na nangangailangan din ng kalakasan. Amen ba? Because I believe there are many people outside na sumisigaw at humihingi ng tulong. And thank God, ako'y naniniwala na pwede tayong gamitin ng Panginoon. Sa mga tao, di po ba, na hindi alam kung paano ang gagawin at dadalhin natin sila sa Panginoon. So, God call us to gather together. Di po ba? Sabi Hebrews 10:25, yung binasa natin, not giving up, meeting together. So, fellowship or meeting together is not a suggestion. Hindi po ito isang suggestion sa Bible, but it is a command. Sabihin nga natin command. Sabi niya, not giving up meeting. Huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon kagaya ng ginagawa ng ilan upang kayo ay magpalakasan. Bakit? Kasi malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya don't give up meeting. Don't give up fellowship. Di ba? From the very beginning, God designed His people to live in community. Kaya tignan ninyo si Adan. Talagang kailangan niya na may kasama. Di ba? At binigay niya si Eva. Hindi si, di ba? Sino yung kasama ni Adan? Si Abe. Hindi si Steve. Amen ba? Iba yata yung tingin nyo na sa akin ah. So, ibig sabihin, ang ginawa talaga ni Lord, si Adan at Eva, babae at lalaki. Amen po ba? Praise God. So, faith was never meant to be lived out alone. When we gather, something happen that does not happen when we remain isolated.
Di ba? Subukan mong magmukmok kung may problema ka doon sa bahay mo. Di ba? May maganon noon eh. Sabi, Pastor, may problema ako kaya hindi mo na ako makaka-attend ng church. Sabi ko, baliktad yata. Dapat kung may problema ka, dapat lalong pumunta ka sa church. Amen ba? Kasi kapag magmumukmuk ka doon, pagpipiestahan ka ng negatibong mga pag-isip, sige, tiyan ka na lang. Walang nakakaunawa sa'yo dyan. Magmukmuk ka, hali. Di po ba? Pero kapag dalhin mo yung sarili mo sa gawain, di ba? Di ba? Sabi natin, iawit mo lang yan, sister. Ipuri mo yan sa Panginoon, di ba? Mamaya, hindi mo na mamalayan habang nagpupuri ka, di ba? Lumalakas ka. May mga kapatid tayo na masakit yung ulo niya nung papunta sa church. Kung kailan linggo, doon sumasakit yung ulo. Pag hindi naman Sunday, walang sakit. Ano ba yan? Di ba? Kasi naman nagpupuyat din sa kapipindot. Pero sabi nung isang kapatid, nagpatotoo, pero nung pumunta na ako sa church, habang nag-uumpisa na tayo, nawawala na yung sakit ng ulo ko. Hallelujah. Kaya, the more na may problema tayo, I encourage you to come to church. Amen? Umawit ka sa Lord. Because we are created to worship. We born to worship God. Gawin mo lang yung purpose mo. Bakit ka nabubuhay para palakasin ka ng Panginoon? Kapag ginagawa mo yung purpose ng buhay mo, palalakasin ka ni Lord. Di ba? Kasi purpose yan ni Lord eh. Ano yung purpose ng buhay natin? Bakit tayo nilikha? To worship Him. We are created from God and we are for God. Actually, yan po yung purpose ng Diyos. Tayo ay nanggaling sa Diyos at para din tayo sa Diyos. Kaya minsan yung buhay nagkasira-sira kasi hindi mo ginagamit yung buhay mo para sa Diyos. So anong ibig sabihin, Pastor, di na lang ako sa kapilya? Di na ako magtatrabaho? Magsalita ka ng maayos. para gusto mong sisihin si Lord eh. Hindi, ibig sabihin, bago ka pumunta sa trabaho, Lord, amen, papasok na ako sa trabaho ko. Lord, ma-overcome ko yung kasungitan ni Senyora ko, Lord. Ganon. Hindi ka nagpipray, kaya ilang lipat ka na. Kasi nagtitiis lang ako sa amo ko. Laging yun ang sinasabi mo, sa totoo lang, yung amo mo ang nagtitiis sa'yo. Kasi yung ugali mo. Diba? Buti na lang wala dito yon. Nasa ibang church. Dahil wala rin doon. Amen. Nagbago na. Kaya kailangan eh. Yung mag-ayos kayo ng papers ninyo, kailangan din yon. Hindi ko mo may amnesty nga. Amnesty nga, okay na to. Baka mamaya ma-deny ka pa. Nako, amnesia ang abutin mo dyan. Ay, nako po. Kaya, kahit ano man ang sabi ng Bible, whatever you do, you drink, you eat, do it for the glory of God. So, ibig sabihin, everything we do it, commit to the Lord. Whatever you do, and your plan will succeed. Kaya, yun nga eh. Alam ko po na hindi po tayo ililigaw ni Lord, hindi po tayo sisirain ng Lord. Bakit kailangan pa ba? Iyon nga eh, kailangan talaga. Mahirap ba yung sabihin mo lang ilang minuto, Lord, magpapa-interview ako, Lord. Amen. Kasi kung hindi mo sasabihin, hindi ka alam mo kapag hindi ka dudulog sa Panginoon, baka mamaya, kung baboy silang mag-asta, baboy din akong ano. Hindi ka pa nakapag-uumpisa, ganun na yung, kasi may ganun eh, di ba? Pag kung ano silang mag-interview sa akin, parang mas magaling ka pa. Praise God. Kaya, napakahalaga. Lahat, everything we do, commit to the Lord. First, seek ye first. Amen ba? Commit to the Lord. Praise God.
Pag-pray mo yung mga amo mo habang natutulog sila. Ano yan? Ano yan? Yung pag nagbibid, ano ka? Biddings. Baka papahuli kayo pala ng pulis, wag. No. Yung nagbibid, ipag-pray mo yung mga kama nila. Ganun ang ginagawa noon ni Pastora. Pag magpakain kayo, pag-pray niyo yung pagkain din nila. Before you serve. Kaya sabi nila, bakit nagda-diet kami pero bakit tumataba kami? Ipag-pray yung pag... Di ba ba? At masarapan sila. Pwede ba yon? Pwede yun. Kasi alam mong medyo alanganin yung luto mo Kaya pag-pray mo, Lord, sana masarapan sila. Alam mo, nung nag-ano ako, ng suplente, yung isang kapatid natin kasi umuwi siya, ako ang pinagsuplente na chiko. Hindi ako marunong magluto. Puro luto, pastora. Joe, paano ang susunod na gawin ko dito? At naghihintay ako ng comment sa senyora pagkatapos kumain. Hola, senyora, kital? Hindi nagsasalita. At least may kinain. Mahirap kaya. Suplente ako alangan namang hindi na siya kakain. Isang buwan siyang hindi makakakain. Kung ayaw niyong kainin yung ano ko. Nako po. Diba? Yung kantante noon, si Basilio. Yan. Paloma del San Basilio. Ikalain mo ba naman yung itlog, pinapaikot-ikot kung ganon? Ayaw pala nila ng ganon. Gusto nila yung fresh na fresh. Nako po. Kaya, kailangan nating i-commit lahat sa Lord yan. Lord, yung pagharap ko sa amo ko, Lord, bigyan mo ako ng aura. Yung gana, amen. Hindi yung nakasimangot ka na nakaharap sa amo. At alam mo, kailangan natin ng Panginoon. Amen ba? Praise God. At when we worship together, we strengthen one another. Tignan ninyo. Kaya we remind each other of God's promises. We help carry one another burden. Di ba? Napapansin ko lalo na sa Los Rosas, mga kalalakihan. Gustong-gusto nila yung mga kalalakihan na nagbanding kami doon ng Lunes kasi doon sila nagkukwentuhan ng mga trabaho. At habang kwinikwento nila, napapansin ko parang napapalakas sila. Di ba? Kasi kailangan mo ng pagkwentuhan pag-sharean din, no? At at the same time, napapalakas sila. Praise God. Kaya napakahalaga yung worship together. Tingnan ninyo si Thomas, lagi siyang absent. The cause of missing the gathering. Because Thomas missed the gathering, he missed the encounter. Di ba? Sa John 20:24, si Thomas laging absent. Kaya di ba sabi niya, nung nagpakita ang Panginoon sa kanila, wala si Thomas. Kaya sabi ni Thomas, kung mahahawakan ko, maniniwala na. Alam mo, kapag lagi kang absent, madali kang magduda. Di ba? Huwag mong tingnan yung katabi mo, parang nagdududa ka sa katabi mo no? Hindi, kapag tayo ay laging absent, mamaya ang daming mga di ba? Hindi ka nakapunta ng isang beses sa church, pangalawa, pangatlo, yan na, nahihiya na ako, yun na. Alam nyo, kailangan talagang dalhin natin ang ating katawan sa Panginoon. Kailangan nating dalhin yung katawan natin sa church. Amen ba? Anong sabi ng Panginoon sa Romans 12 verse 1? Di ba? At sa biyaya ng Panginoon, sabi niya ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang mga handog na buhay. Ito ang kaaya-aya na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya ialay ninyo ang inyong sarili. Bakit hindi niya sinabi na ialay ninyo ang inyong puso? O kaya ialay ang inyong kaluluwa? Ialay ang inyong katawan, sabi niya Kasi yung katawan kasama yung soul and spirit. Kaya hindi pwede yung sabihin mo, Pastor, wala ako doon pero yung espiritu ko nandun. Wala ako doon pero yung puso ko nandun. Di ba? Kaya sabi nung isang pastor, tingnan niyo baka maupuan yung puso ni sister dyan. Kasi nandito raw. Amen? Kaya kailangan talagang dalhin yung ating sarili sapagkat ito yung tunay na pagsamba ninyo sa Diyos.
Siyempre, hindi ka na makaawit. Siyempre, hindi ka makaano kapag wala yung katawan. Kaya kailangan natin yung katawan para mapuri natin ang Panginoon. So, praise God. Pwedeng sabihin natin sa katabi, huwag mag-absent palagi, ha? Isa pa lang naman, pastor. Isa pa lang. Di ba? Kaya siguro minsan sabi nyo, hindi ako nakikita ni pastor dito. Alam nyo, alam ko, kahit amoy nyo nga, alam ko eh. Di ba? Para sabihin nyo, hindi alam ni pastor na wala ako, hindi ako nag-attend nung linggo. Alam ko nga eh. Alam ko. Akala nyo lang yon. Alam ko nga kung nagpagupit ka eh. Yung mga ngiting yan, alam ko. Nandito ka nung linggo, wala. Oh. Huwag na kayong tumingin, alam ko na. Praise God. Kaya wag nating kaligtaan. Nandyan po ba tayo? Bakit namin sinasabi ito? Dahil ito yung sinasabi ng Bible. Wag nating kaligtaan. Di ba? So, for a day in your courts, sabi the Psalm 54:10, for a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. Wow. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Worship was never meant to be done in isolation. Napakahalaga po ang sabi ni David. Si David na po ito, si Haring David. Sabi niya, for a day in your court is better than 1,000 elsewhere. Ang manatili ng isang araw sa inyong templo ay higit pa sa 1,000 araw na kung nasaan lang ako. Andyan po ba tayo? Hallelujah, kaya pala. Yung isang araw, actually walang isang araw na nandito tayo. Maliban lang yung mga nag-stay ng hanggang hapon. Yung mga iba dito, tinitignan na yung oras, ay kailan matatapos si pastor. Kailan matatapos si pastor. Tagal na pastor. Tagal na pastor. Nila. Parang ano pa, no? So, hindi ko alam. Nakakatagal ba tayo dito ng 2 hours, 3 hours? Or more? Di ba? Actually, kaya nga sinasabi ko yung mga nagjo-join ng afternoon, huwag niyong sabihin na sobra-sobra na yata ako dito, pastor, sa church. Sobra na. Sa totoo lang, whole day tayo dapat nandito eh. Isang araw dapat. Yabi na yung tingin nyo sa akin Parang, may birthday pa naman ako mamaya. Amen ba? Dapat sa totoo lang, isang araw nandito tayo eh. Pero po rin ng Diyos, hindi natin inuobliga. At least, yung nandito tayo, nakakonsentrate tayo. Amen ba? Paano kasi, hindi pa buong araw na nandito tayo, hindi pa ka pa nakakonsentrate. Kung ano-ano pang ginagawa mo dyan sa cellphone mo. Kung ano-ano pang sinututsut mo sa katabi mo. Kapatid, 3 oras lang tayo, 2 oras lang tayo na nandito. I encourage you, please give your time concentrately to the Lord. Para hindi sayang. Amen ba? Mamaya pagkatapos, sige, magkwentuhan kayo dyan. Kahit magdamag. Di ba? Pastor, my birthday, walang problema. At least matapos mo yung gawain. So, what I'm saying is, para hindi masayang yung mga panahon, kasi ganon kahalaga kay David, na yung isang araw napakahalaga. Yung, hindi na isang araw yung mga oras na nandito tayo, napakahalaga ito. Huwag mong sayangin. Nandito tayo, concentrate mo na, tutuhanin mo na, itodo mo na. Praise God. Yung antok mo, pigilan mo. Sinong inantok dito? Magsabi ng amen. Kaya nga sinabi ko, na honest lang. So, na ngayon nantok, magsabi ng amen. Parang tinig na muna. Kaya, pigilan natin, nandito na rin lang tayo, church. Nandito na rin lang tayo. Huwag nating hayaan na matapos yung gawain na hindi ka nakatanggap kay Lord.
Huwag nating hayaan na matapos yung ilang oras lang tayo na nandito, tapos parang wala rin. I believe that every time na pumupunta ka rito, God has prepared something for you. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Ako'y naniniwala na nandito ka ngayon dahil may inihanda si Lord para sa'yo. Praise God. Kaya huwag nating sayangin, hindi natin makuha yon. Hindi natin matanggap yon. Tingnan mo si David, can you imagine? Parang sinabi niya, one day in the presence of God is equivalent to 1,000 days. Na kung nasaan lang siya. Wow. Kaya purihin ng Diyos habang tayo ay nasa presensya ng Panginoon ay napakahalaga. Hallelujah. So worship was never meant to be done in isolation. Church help keep us accountable and spiritually alert. Regular worship prepare us to stand firm in difficult times. Di ba? Bakit? Kasi nga, habang nandito tayo, nag-aaral tayo. Kaya, nakakaroon tayo ng lakas upang tayo ay tulungan na makatayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Church, help keep us accountable in spiritual year. Bakit tayo nandito sa church? Dito tayo kumakain. Dito tayo kumakain ng salita ng Diyos. Dito tayo sumasamba. Dito tayo lumalago. Di po ba? Kaya napakahalaga. Dito tayo na itutuwid. Sino pa ang magtutuwid sa atin kung hindi ang Diyos? At alam ko po, marami na tayong patutuo na tayo tinutuwid kahit kami na mga pastor ninyo, ganun din na patuloy pa rin kami na inaayos ng Panginoon. Ang sarap magpaayos kay Lord. Amen ba? At kung siya ang makikialam sa buhay natin, alam mo siguradong maaayos. Pero kung ibang makikialam, delikado. Kaya kay Lord na lang tayo. Amen ba? So dito tayo tinutuwid, dito tayo minsan nasasaktan tayo, pero Lord, di ba, nasasaktan tayo minsan sa salita ng Lord. Kaya minsan may nagsasabi, parang pinapatamaan ako ni pastor eh. Hindi ko naman alam yung sitwasyon mo. Kasi alam mo, ang salita ng Diyos, kusa siyang tumatama. Amen ba? Piling sabihin mo sa katabi mo, kaya pala. Kaya pala parang pinaparinggan ako, pero si Lord yun. Tapos sabihin mo, ay, nandito na si sister, siya ang pakinggan ni sister. Hindi, para sa'yo talaga yon. Dapat nandito si brother, para marinig niya yan eh. Baka kahit nandun yun, hindi niya yung mapapansin. Kasi kung ikaw ang makapansin noon, para sa'yo yon. Kaya purihin ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapabuti sa atin. Hallelujah! Para makita natin ang kadakilan ng Diyos. Kaya, huwag nating kaligtaan ng fellowship. Letter A, gathering is God's design for spiritual growth. Yun na yun. Di ba? Kaya nandito tayo ngayon para lumalago tayo. Hindi lang nandito tayo sa church, may mga life group pa tayo. May mga intercessory pa tayo, may prayer devotion pa tayo. Tignan ko lang pag hindi tayo lumago. Mayroon pa tayong SOD. Kung hindi pa tayo lumago, siguro ikaw na yon. Kasi lahat ng ginagawa ng ating church for us to grow. The process, may proseso, purihin ng Panginoon. Matthew 18:20, pakibasa po natin. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Nasaan man ang 2 o 3 nagkatipon, ang sabi niya sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Nasaan man ang 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, si Lord ay nandun. Kaya wag nating sabihin na, ay, kakaunti tayo. Wag nating sabihin na, ay, 5 lang tayo. Hindi. Kahit nasaan kayo, 2 o 3 na nag-uusap sa presensya ng Panginoon, the Lord, the presence of God is there. Kahit ka nag-iisa ka kapag ikaw ay tumatawag sa Panginoon. Pero kahit marami kayo, kung hindi nyo pinag-uusapan si Lord, taglalap group ba kayo dyan? Opo. Kaya lang, nagchichismisan pala.
May life group ba na ganyan dito? Praise God. Wala. At sayang lang kung ganun. Ano ho. Kaya kung may mga life group tayo, tapos may magbubukas ng anong usapan na, oops! Stop! Sabi mo na kagad. Hindi yan ang usapan natin dito. Mamaya! Para di ba? Yung life group nyo, natapos nyo ng 30 minutes, yung mamaya, natapos ng 2 hours. Delikado. Ay, wag pasaway. Amen ba? Pag-usapan natin ang salita ng Lord, pag-usapan natin ang Panginoon, lalago tayo. Lalago yung buhay nating spiritual. Kaysa kung ano-anong mga pinag-uusapan natin dyan. So, lumalago po tayo. Amen po ba? Faith grows best in community. Isolation weakens us, but fellowship strengthens us. Letter B, worship, encourage, and protect our faith. Tignan ninyo, kung tayo ay nasa fellowship, tayo ay nagtitipon, napuprotektahan yung ating pananampalataya. Kasi si Satan, alam nyo, the Bible says, di ba, the devil is like a roaring lion. Katulad siya ng isang leon na umaatungal at naghihintay ng kanyang malalapa. Kaya huwag humiwalay sa fellowship. Huwag humiwalay sa life group. Alam mo, pag mahiwalay ka sa Panginoon, magiging katulad tayo ng prodigal son. Alam mo yung alibughang anak, nung lumayo siya sa kanyang ama, di ba? Napariwara yung kanyang buhay. Kaya, alam nyo, wala akong ibang masabi kung hindi lalong mapalapit tayo sa ating Ama, sa ating Diyos. There is no other option. Para mapabuti yung buhay natin, come get closer to God. Purihin ang Diyos sapagkat, yun nga yung lagi kong sinasabi, hindi lahat ng nag-abroad na pabuti yung buhay. Subalit sa lahat ng nakakilala sa Panginoon, naayos ang kanilang buhay. Wala tayong pagmamalaki. Kaya napakahalaga, napakabuti. Nasaan kaya tayo ngayon kung wala tayo sa Lord? Baka isa kang problema ngayon. Kaya sabi nila, Pastor, nung wala ako sa Lord, parang dumami ang problema ko. Ganun ba yun? Pero noong ako ay nasa Panginoon, parang dumami yung problema ko. Kasi nung wala ka pa sa Lord, ikaw ang problema. Bakit ibang tingin nyo sa akin? Di ba? Nung wala ka si Lord, kaya sabi nila, Pastor, nung naging Kristiyano ako, ba't parang dumami yung problema? Napapansin mo na. Pero noon, hindi mo napapansin kasi ikaw ang nagbibigay problema. Andyan po ba kayo? Praise God. Hindi ikaw yon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Pero parang sabi, ikaw yata yun ah. Hallelujah. Diyan po ba tayo? Praise God. Kaya, gathering prepare us for Christ's return. Hindi lang yon, nandito tayo para nagpapalakasan. Encourage one another daily so that no one of you may be hardened by sin's deceitfulness. Weekly worship service keep our hearts soft and our eyes fixed on eternity. Diba? Kaya minsan, ang dami yata tayong fellowship, Pastor. Mas maganda yon. May church, may life group ka, may morning, may evening devotion, intercessory. Ano pa? Sa Bible nga, sabi niya doon di ba? Pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang patid. Lagi tayong nakakonect sa Lord. Parang sa cellphone mo lang yan. Di ba? Hindi pa naubos yung baterya niya, nakasaksak ka na kagad. Parang ikaw yun lang yun na.
Kasasaksak mo lang kahapon, pulo pa sinasaksak mo na naman. Kasi natatakot ka na maubusan. Dapat ganun din tayo. Praise God. Naka-join ka lang ng devotion ng gabi. Mayroon pa bang umaga? Di ba? Pero alam nyo, masaya na ako kapag nakaka-join tayo. Kung hindi man kayo maka-join ng gabi, at least maka-join kayo ng morning. Kasi minsan, nung sinabi natin, may intercessory tayo, brother, ng gabi. Wala bang umaga? Nung nagkaroon ng umaga, wala na bang tanghali? Yung time na ang problema, yung time. Di ba? Sabi nung yun din, may gawain ba kayo ng, anong oras yung gawain nyo dyan? 12:00 po. Ay, wala bang panghapon? Nung nagkaroon, tinanong ulit, may panghapon na po. Gusto na niyang maglagay ulit pero sabi niya, alam niya na yon. Siya ng problema, di ba? Kaya salamat sa Lord, dito talagang tinutugon natin yung oras natin. Kung hindi ka pwede ng 12:00, may pang 6:00. Amen ba? Kung gusto nyo ng 10:00, tawagan nyo kami ni Pastora, mag-worship tayo. Hallelujah. Para lang ma-meet natin ang bawat isa sa atin. Amen. So, God's presence is more valuable than anything else. Ito po yung sinabi kanina ni David. Better is one day in your court than 1,000 elsewhere. Church, si David po ay hari. Dito sa Lumang Tipan, he is one of the best king. Si King David. Hari na po siya, pero alam nyo, mayroong isang bagay na hindi niya kinakalimutan sa kanyang buhay. Alam nyo yon kung ano? One thing have I desired of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord forever. Alam nyo kung mayroong ayaw na ayaw niyang mawala, si King David, sa kabila ng napaka-busy niya, sa kabila ng ang dami niyang appointment, hari na yon. Pero hindi niya kinakaligtaan yung isang araw na hindi siya makapunta sa presensya ng Diyos. Hari na yon. Tayo. Diba? May busy ba tayo sa ginagawa din natin? Para hindi man lang natin mabigyan ng panahon ang Panginoon ng isang araw. Praise God. Church, alam niyo kung bakit natin sinasabi ito. You need to come to the presence of God in every moment of your life. Why? Because it is for our good. Walang ikasasama na tayo ay laging napapalapit sa Diyos. Ngunit para sa ating kabubuti. Ito'y sa ating ikaaayos. And that is David. Kaya purihin ng Diyos, ang daming mga kapalpakan ni David, pero nanatili siya na hindi pinabayaan ng Diyos sapagkat hindi niya pinabayaan yung pagpunta niya palagi sa presensya ng Diyos. No place to be compared to the presence of God. Saan bang lugar na makita natin na safe dito? Diba, high-tech na lahat ngayon yung gamit. Mga pulis, pero high-tech din yung mga magnanakaw. Diba, nabalitaan ba ninyo sa Barcelona? Ang gagaling ng mga high-tech. Alam nyo kung saan nila ninakaw yung sa ilalim ng lupa. Bumagsak na lang yung naku po, kaya kailangan natin yung kalakasan ni Lord dahil ang dyablo ay ginagawa niya ang lahat para tayo ay masira. Andyan po ba tayo? Nabalitaan na ba ninyo yung bagong ngayon na magaling mag-detect ng mga magnanakaw? May bagong naimbento ni sila. At nilagay daw ito sa China, yung isang oras, 100,000 ang na-detect kaagad yung yung makina. Nilagay sa Amerika, 50 minutes, 50,000.
Sa Japan, 30 minutes, 30,000 yung na-detect. Grabe yung detector na yon ang magnanakaw. Dilagay sa Pilipinas, wala pang 1 minute. Yung aparato ninakaw na. Ina-joke-joke lang yan. Kasi napakaseryoso ninyo. May magnanakaw. Wala para 1 minute, wala na yung aparato. Ay, delikado. Ay. Baka mamaya yung maalala ninyo, Pastor, ano ba yung kwento na yon? Ang haba kong nagsalita dito, yun lang pala ang na-pick up. Ay, nako po. So, ito po yun, So, David didn't see worship as an obligation. Dito si David, ito yung dapat makuha po natin. Ang pagsamba sa Lord, ang pagpunta sa church, hindi dahil ngayon ay linggo. Diba? Paano kapag inilipat natin yung gawain ng Sabado? Diba? So, it's not an obligation that we are here. Ang sabi dito, diba? He saw it as a privilege. Ito ay isang pribilehyo. Sunday worship is not a burden. It's an invitation into God's presence between you and God. Anong ibig sabihin nito? Kasi wala akong mapuntahan ngayon kaya pupunta ako sa church. Di ba? Wala kang joy na pumupunta sa church. Pero si David, alam mo, talagang sabi nga niya, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Isang kagalakan ba natin na tayo ay nandito? O kaya'y hinila ka lang, pinilit ka lang, pinagkapi ka lang, kaya ikaw nga mismo parang hindi mo alam ba't ka nandito ngayon Pero one thing I know, God has a plan for you. Amen? Pero yun nga, kung tayo ay nandito lang, parang isang obligasyon, ay check po natin yung mga sarili natin. We are here because it is our joy. Amen ba? Si Psalmista David, si David understood that no success, there's no pleasure or comfort compared to being in God's presence. Hallelujah! Ang sarap, ang ganda po na tayo ay makapag-fellowship sa gawain ng Panginoon dahil dito po tayo napapalakas. Dito tayo napapatatag. Kasi may mga pagtitipon na wala, temporary lang yung lakas, temporary lang yung pleasure. Sige. Tagay. Delikadong pagtitipon. Tapos nung nalasing na si tatay, pare, magkumpare na sila. Tagay ka lang, pare. Pwede pa nung tagay-tay Pero nung lasing na sila, pare, tagay mo lang, pare. Ay, nako po. Kaya walang pinakamagandang pagtitipon na kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Praise God. God's presence is more valuable, di ba, than anything else. Hallelujah. Kaya tingnan mo, yung mga ngiti mo palang nakapagpapalakas na. Di ba, nakasimangon ka kaninang pumunta ka sa church, pero nung makita mo yung kapatid, hello sister, God bless you. Parang nagiging napapalakas tayo That is the power of coming together. That is the power of fellowship. Alam ko po, may mga iba't iba tayong mga pinagdadaanan sa buhay. But I encourage you, just come to church. Just come to church. Join to your life group. Join intercessory. Bakit? Kasi nga siya ang pinagmumula ng buhay Do you know that the Lord is the source of everything? Amen ba? Siya yung source ng lahat sa atin kung siya ang source, ibig sabihin, kung lumalapit tayo sa Kanya, nabibigyan tayo. Napapalakas tayo kasi siya pala ang pinagmumulan. Kaya kung may pinanghihinaan ka, tumawag ka lang sa Panginoon. Hallelujah. And I believe palalakasin tayo. God's presence satisfies the soul. Psalm 16:11, pakibasa natin. There is fullness of joy. We don't come to church out of obligation. We come because our soul are hungry for God.
Amen ba? Kasi mula nung nakakilala na tayo sa Panginoon, nagising na, nabuhay na yung espiritu natin. Dati wala tayong pakialam ng mga ganito. Pero dahil nagising na yung espiritu natin, nabuhay na, kaya nga tinawag na born again. Born again is not a religion. It's not an organization. It is an experience between you and God. Di ba? Anong ibig sabihin ng born again? Ito yon. Bakit ka nandito ngayon? Dati wala kang pakialam sa mga ganito. Ngayon, kumakanta ka na Noon bang kinakanta mo Sana, nalawang puso. Yun ang lagi mong kinakanta noon May nakaka-relate yata Di ba? Pero bakit ngayon parang gustong-gusto mo lang inaawit yung the joy of the Lord? Amen? So ibig sabihin, nabubuhay yung espiritu natin. Ibig sabihin na yung espiritu natin walang pakialam sa mga ganitong mga bagay, ngunit ngayon nagkakaroon na bakit kasi hinahaplos ka na ni Lord. Mayroon pang ibang opsyon. Mayroon pang ibang kasiyahan na totoo. Hindi yung kasiyahan na mamaya hindi mo na alam ang uuwian mo. Sobrang lasing na. May inom pa ba sa atin dito? Ng tubig? Diba? Praise God. Alam natin na wala po itong magandang maidudulot sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya kailangan ay sabihin natin sa katabi mo, kung meron pa, alisin mo na. Praise God. Hallelujah. Uminom tayo ng Coke. But then. Kape! Tignan may papasigaw So, we don't come to church out of obligation. So, worship reorder our priority. Tignan mo. Kapag tayo ay pumupunta sa church, tinutulungan tayo, ginagabayan tayo kung ano yung priority natin sa buhay. Alam mo, kaya minsan nagkakagulo tayo kasi hindi mo alam yung priority. Kung ano yung dapat mauuna. Yung dapat nahuhuli, yun ang nauna, kaya minsan nagkakagulo. Pero kung tayo ay laging sa Panginoon, tinuturuan tayo. Amen ba? Bakit? Seek first the kingdom of God. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos bago ang anumang mga bagay, diba, sa totoo lang, idadagdag niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sunday worship realign our heart after a week of noise, pressure, and distraction. Church, ang mundong ito punong-puno ng distraction. Noise, hindi mo na alam kung ano yung mauuna. Kaya you need to come to the Lord. Lalo na kapag may mga problema tayo, di ba? Ano bang gagawin ko? Mamaya kung saan-saan ka na napupunta. Pero kapag si Lord ang unang pinuntahan mo, di ba, Lord, may utang ako, Lord. Parang ibang tingin nyo sa akin na hindi ko sinasabing may utang kayo in case, example, kung may utang tayo. Lord, anong gagawin ko, Panginoon? Di ba? Alam mo, Lord, sumahod ako, nagdoble paga ako, Lord. Di ba, hindi ba kayo nagpipray ng ganon? O kaya pag wala akong sweldo, Lord. Pero pag may doble paga ka, okay, kaya ko na to, Lord, kaya ko na to. Kaya hindi na pala kita nakita sa church. Kasi kinaya mo yung doble paga mo. Hindi masama ang yumaman. Basta kukontrolin natin yung kayamanan. Hindi yung kayamanan ang magkukontrol sa atin. Let God control everything of us. And I believe mapapabuti yung buhay natin. Amen ba? Hindi lahat ng yumaman napabuti ang buhay. May mga yumaman na napasama ang buhay. Anin mo pang kayamanan kung siya palang magdadala sa ikapapahamak mo. Di po ba? Kahit nakasakay na lang tayo ng kalabaw, basta maayos. Di po ba?
So, God honor those who choose His presence. Salamat sa Lord. Those who honor me, I will honor. 1 Samuel 2:30. Ang sino mang magbigay sa akin ng galang o kaya ay, di ba, ano nga ba yung honor sa ano? God honor those who choose His presence. Paggalang. Kaya pag igagalang natin ang Panginoon, we choose to honor Him, then He will honor us. May ganyan pala, no? Kaya si Lord din, hindi tayo ino-honor kaya kapag hindi rin natin siya ino-honor. Pwede ba yun? Ito yung sinabi eh. Hello. Hindi ko alam ba't na ano. Hindi, okay na. Tapusin na lang natin. So, God revealed Himself when believers gather. Tingnan ninyo. John 20:19, pakibasa natin. When the disciples were together, Jesus came and He stood among them and said, "Peace be with you." Pwedeng sabihin mo nga sa katabi mo, "Peace be with you." Diba? Ang maganda kasi hindi mo alam kung gaano kagulong-gulo kaninang pagpasok mo dito, pero there is peace in the Lord. He is the Prince of Peace, church. Amen ba? So, anong ibig sabihin nito? Kapag tayo ay nagtitipon, nandito yung presensya ng Panginoon. Pumapasok ang presensya ng Panginoon kung tayo ay nagtitipon para sa Kanya. He revealed Himself, di ba? Habang nagtitipon yung mga disipulo, kumusta na kaya si, di ba? Kasi nabalitaan nila na nagpakita na siya ay pumasok ngayon sa kanila, nagpakita sa kanila. Pumasok siya sa dingding ang ating Panginoong Hesus. Wow, peace be with you. Kapayapaan ang mapapasa atin if we are in the presence of God. Amen ba? Kaya habang nagpupuri ka sa Panginoon, hallelujah. Imbes na naalala mo yung utang mo, praise the Lord. Imbes na naalala mo yung kapitbahay mo, praise God. Nagpupuri ka sa Panginoon eh. Amen ba? O kaya maalala mo yung asawa mo, lalong lumulundag kang nagpupuri kay Lord. Di ba? Kasi lalo na kapag hindi mo kasama sa church, Lord, makasama ko sana yung asawa ko na magpupuri sa iyo. Kaya mas malakas dapat ang pagpupuri natin. Kung wala yung anak mo dito, kung wala yung asawa mo dito, dapat, Lord, I pray na makasama ko isang araw yung pamilya ko dito sa church. This is, in the presence of God, is the best place where you to bring your family. Well, it's good. Madala mo sila sa iba't ibang bansa, pero itong masasabi ko, the best place you can bring to your family is into the presence of God. Dahil ang pagtitipon natin ito ay hindi lang panglupa, panglangit pa. Amen ba? Praise God! Kaya wag tayong magsawahan. Di ba sabi ko nung ito yung family natin na hindi na magkahiwalay. Kaya sanayin mo na kung sino yung katabi mo. Huwag kang mainis kasi kung yan ang katabi mo, sabi ni Pastor sa langit, hindi ka nasanay ka na. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang iwanan ha, tayo palang magkasama. Hindi ka lang pang langit, hindi ka lang pang Spain. Pang langit pa. Pero siyempre, kung magpatuloy tayo kay Lord, amen ba? Praise God. But parang bumibilis yung oras. Okay. The disciples were afraid, uncertain, and lacked away. Yet Jesus showed up when they were together. Yan. Kaya tingnan ninyo, habang nagtitipon tayo para sa Panginoon, naglumalabas siya. Hallelujah. Now are the body of Christ, and each one of you is a part of it. 1 Corinthians 12:27. No single believer hold the whole picture. God revealed part of His heart, His truth, and His will through the gathered body. Dito natin napag-uusapan Dito lumalabas yung mga plano natin. May mga nagsasuggest, wow, praise God, that's good. Dahil sa pagtitipon natin, that's the power of fellowship. May mga lumalabas na pinapakita ng Lord, ginagamit tayo ng Panginoon kung anong makabubuti sa gawain po niya.
Amen po ba? At wag po nating kalimutan, Christ meets us in corporate worship. He meet us. Hallelujah. Hindi siya pumupunta sa mga anumang mga pagtitipon diyan. Purihin ang Diyos, ako'y naniniwala na mas mapalad ang pagtitipon natin kaysa mga nasa sabungan ngayon. Mas mapalad ang mga pagtitipon natin ngayon kaysa sa mga nasa shopping mall ngayon. Mamaya ka mag-shopping. Purihin ang Diyos, ako'y naniniwala na mas mapalad tayo na nandito ngayon kaysa sa, di ba? Nasaan yung pagtitipon na yan? There's no place like in the presence of the Lord. There is something powerful about unified worship that invite God's presence. Hallelujah. Ang sarap ng magtipon. Worship bring peace in the midst of fear. May takot ka ba? Magpuri ka sa Panginoon. May pag-alinlangan ka ba? Worship God, church. May mga fear ka ba? Kasi tao pa rin lang din tayo. Tao pa lang din tayo. Na minsan may takot, pero dalhin mo sa pagpupuri mo sa Lord. Dalhin mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming future. Ikaw ang humahawak ng aming future. God uses gathering to strengthen and send us. Diba? Dahil sa pagtitipon natin, dito tayo natututo, dito tayo lumalago, at dito tayo pinapadala ng Panginoon. Dahil natututo tayo. Praise God, they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. We gather to be filled, and then we go out to live on mission. Wow. Kaya pala, nandito tayo dahil gagamitin tayo ng Panginoon. Hindi lang dito, di ba? Maging sa iba't ibang lugar. So, God's day of worship is a wonderful gift to us. I believe that fellowship is a gift from God. Ang fellowship, isang regalo ito ng Diyos. Sa'yo, para sa amin. Magpasalamat tayo, may mga fellowship tayo na katulad nito. At kung tayo ay nakabahagi, it is a privilege. Sabi dito, God's day of worship is a wonderful gift to us. Remember the Sabbath day by keeping it holy. God built rest in worship into creation, not as restriction, but as restoration. Amen po ba? Kaya tingnan ninyo, the Sabbath day, huwag nating kaliligtaan ang araw ng pamamahinga o araw ng Panginoon by keeping it holy. Yeah, so ang tinutukoy nito, 'di ba, si God ay nagpahinga din siya after 7 days. 'Di ba? Nagpahinga din siya eh. So anong ibig sabihin? Para tinignan niya yung kanyang mga ginawa and he saw that everything is good. Kasi kung wala ka ng pahinga, hindi mo makikita yung mga ginagawa mo. May amo noon si Brother Erning, sabi niya, yung amo ko, yung hippie ko, wala siyang pahinga. Tinatrabaho daw, kaya alam mo, walang araw na hindi siya galit. Kasi hindi normal yon. Dapat may pahinga tayo. Ang Diyos nga, anong ibig sabihin? Mas magaling ka kay si God? Kaya wala siyang panahon, wala siyang hindi niya makikita kung tama yung mga ginawa niya. So, we need to remember God. There is a one day, isang araw yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So, yung isang araw na yon, at least parang may intercessory naman tayo, mayroon tayong life group, yung 24 hours, doon natin para makuha yung isang araw ng isang linggo. Dahil kung ito lang ang sasabihin natin ng isang araw, kulang tayo kasi 3 hours lang tayo na nandito. Oh, layo pang iniisip mo. Oh. Di ba? Andito ka ba? Pwede sabihin mo sa katabi, andito ka ba? Ano sa tingin mo, pastor, nandito ako kanina pa. Di ba? Kasi baka meron dito, pero andito ka, pero wala ka eh. Di ba? Kamalayo yatang iniisip mo. Hallelujah. Nandito na tayo. Isipin natin si Lord. Pagpapalain tayo. Amen ba? God established rest from the beginning. Kung hanapin natin ang Panginoon unang-una, kung bigyan natin ng panahon ang ating Panginoon, He established rest. Praise God. From the beginning. Alam mo, bibigyan ka ng kapahingahan ng Lord. Praise God. Kasi siya rin ay nagpahinga. At kailangan natin na magpahinga din. At tignan natin kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay natin. Hindi mo nakikita, ay wow, praise God, oo nga pala, nagising pa ako kanina. Then, doon mo na makikita na ang Diyos ay buhay sa atin.
Dahil wala tayong magagawa kung wala ang Lord. Sunday worship resets our spiritual focus. Honor the day of the Lord brings joy. His mercy are new every morning. Day of worship renew us for the week ahead. Wow. Alam mo, kapag binibigyan natin ng panahon ang Panginoon, yung bawat araw na dumarating at iniintay natin, pinapalakas tayo. Nababago. Ang sarap lang gumising na mayroon kang gagigisingan, di ba, na biyaya ng Lord. They are new every morning. His mercy are new every morning. Ang sarap gumising na may bagong biyaya na naghihintay. Ano yung biyaya na Lord? Ano yung biyaya na yon, di ba? Yung hininga natin. Wow. Fresh breath. Hindi, normal lang, pastor, na magigising ako ng umaga. Alam nyo, may mga hindi na gumigising ng umaga. Hindi po ba? I believe that every day is a wonderful experience with God. Kaya nga ito yung lagi kong sinasabi, every day is another chance. Another chance to restore your life. Another chance to get closer to God. Every day is another chance to get closer to the Lord. Amen ba? So, honoring the Lord day brings joy. His mercy are new every morning. And God will establish the rest and peace. Yan. Sabihin nga natin, rest and peace in the presence of God. RIP na yata yun, pastor, ah. If you are in the presence of God, there are more than rest and peace. Amen? Yan ang tunay na kapahingahan. Ibig sabihin, kahit nasa kaguluhan tayo, may kapayapaan tayo. That is the peace in the presence of the Lord. At kaya sa oras na ito, alam niyo mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay maging masipag, tayo po ay magpatuloy, tayo po ay mag-alab. Ano bang ibig kong sabihin? Kasi nung mga unang panahon mo, di ba, napakasigasig mo na pumupunta sa church. I want to ask you, ganun ka pa rin ba hanggang ngayon? Are you still excited coming to church, worshiping the Lord? O kaya noon, ang taas yung lundag mo, ngayon di ka na makalundag. Diba? Ano bang meron? Bakit tumaba ka ba? Bakit marami bang laman na yung bulsa mo? Hindi ka na makalundag? May problema ka ba? Pero sa oras na ito, I want to encourage you, come to the Lord. Hindi ko alam kung anong mga meron tayo. Hindi ko alam kung anong mga pinagdadaanan natin. Pero itong pinag-aralan natin, don't forget fellowship. Anong ibig sabihin nun? Don't forget to come to the presence of God. Andyan po ba tayo? So tayo pong lahat ay tumay na, mga kapatid, sa oras na ito. At I believe the presence